So, magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naimbag nga aldaw sa mga Ilocano, may adlaw, Visayas ug Mindanao. Magandang araw, magandang umaga sa mga Tagalog dito sa Luzon. So, nandito kami ngayon sa Pasay City, Philippines, together with my buddy right here, Sir Carl Magno. So, andito kayo sa first episode namin sa Project Communication. So, welcome po kayong lahat dito, and si Sir Carl ay galing pa po mismo ng Mindanao sa Kidapawan. So, preskong-presko, kararating lang, nangangamoy eroplano pa. Sir Carl, kumusta biyahe, sir? Ayun, ganun lang. Medyo napagod kasi kulang sa tulog. So, sir, parang kung galing ka ng Mindanao, sir, ito lang ba yung lakad mo dito ngayon, sir, pagpunta mo, or other pa? May lakad po talaga ako. Mag-a-attend po ako ng National Legal Summit na hinost po ng Department of Education. So, karagdagang kaalaman at saka dagdag din sa ating credentials yung gagawing seminar and training. Si sir po kasi ay legal officer ng Department of Education. Kidapawan City ba, sir, or by region ba yung naging designation nyo? Ngayon, nasa Schools Division ng Kidapawan City ako. Naka-assign po ako sa isang legal unit kung saan ang scope po ng aming trabaho ay more on administrative cases within the Kidapawan City lang po. Okay. So, nandito po tayo, sa ating first episode sa podcast naming Project Communication. So, ang Project Communication po na podcast program, na-decide pong i-open ng group namin kasi we are trying to advocate something na kung ano lang yung parang kaya namin iambag sa community as registered criminologist. So, for your information po everyone, kami po ay mga registered criminologist. So, kami po ay nanggaling sa iba't ibang part ng Luzon, Visayas, and Mindanao, and ang advocacy po namin is ma-reach yung mga kababayan natin na kahit papaano siguro ay hindi alam yung ibang mga rulings ng social issues pagdating sa batas. Although we are not lawyers, by profession, we are registered criminologists. So meron po kaming kahit papaanong konting background na pwede po naming ma-offer sa community para kahit papaano siguro, sir, ay makatulong tayo para magkaroon ng kahit konting awareness yung mga kababayan natin. Sir? In fact, meron po tayong first topic ngayon, which is the Juvenile Diversion Program. So, sir, sa pagkakaintindi mo, kasi si sir po ay matagal na rin pong academician or nagtuturo sa criminology profession. Sa tingin mo, sir, ano yung pananaw mo pagka narinig mo, sir, yung Juvenile Diversion Program? Ano yung mga papasok sa isip mo, sir, kapag ikaw ang tatanungin? Ang Juvenile Diversion Program, sa pagkakaalam ko kasi, ito po ay isang programa na ino-offer para sa mga child in conflict with law sa ilalim ng ating batas o yung tinatawag natin na Republic Act 9344. Ito po ay ginagawa upang ma-reform natin o i-align natin sa tinatawag natin na reformation sa isa sa mga sinusulong ng ating gobyerno. And yung yung Juvenile Justice Program ay nagpapatulong din para ma-disiplina natin, makorek natin yung mga dapat baguhin habang maaga pa sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa mga hindi talaga nakapag-aral or kung ano man, hindi totally nagabayan ng ating mga magulang. Okay. So, konting context lang po para sa mga kababayan natin na nanonood. Kung sakaling hindi niyo po alam, ang Juvenile Justice na Diversion Program, ito po isang paraan ng gobyerno o ng society natin kung saan is yung mga tinatawag nating child in conflict with the law o yung mga kabataan, especially yung mga minor de edad na nagkaroon po ng violation sa batas ay matutulungan nating i-correct. I-correct in terms na
instead po na dalhin natin sila sa kulungan para magdusa, ang ginagawa po natin dito is parang binibigyan natin sila ng another chance in life. Parang ganun, sir, di ba? Parang another chance na parang mawalan ng bahid, di ba? Yung kanilang mga records. Kasi, sir, naniniwala ka ba, sir, na pag pumasok sa diversion program yung mga bata at nakakommit ng crime, naniniwala ka ba na hindi sila makukulong o posibleng hindi makulong? Partly, naniniwala ko na hindi sila makukulong. But on the other hand, posible silang makulong. Lalong-lalo na kapag yung mga nagawa nilang mga bagay ay, let's say, heinous crimes or mga mabibigat yung parusa. Kaya nga, sa ilalim ng ating batas din, yung mga kabataan sa ilalim ng Juvenile Diversion Program, kapag mabigat yung parusa, dinadala pa sila sa tinatawag nating Bahay Pag-asa or a further information program until they will reach the age of majority or yung 18 years or kung capable na ba sila para i-submit na for litigation yung anumang alleged na nagawa nilang mga violations sa ilalim ng ating mga batas. So, ako naman, sir, sa context ng alam ko, ang isang bata, pag napasok sa diversion program, there are a lot of intervention programs na pwedeng i-offer as a form of rehabilitation, ma-rehab sila. Ngayon, ang ano ko dito, sir, sa nakikita ko sa ng batas natin kasi, ang ng bata is nasa 90% to 95% ang chance na hindi talaga sila makulong. Kasi ang magiging basihan ng desisyon ng court dito is yung progress niya sa loob ng rehabilitation, yung progress niya, if naging maayos yung pagsunod niya sa programa, ang social workers na hahawak sa kanya, ang magte-testify at magja-justify sa court kung sakali na talagang masasabi nilang nagbago or may usad sa parang ugali ng bata. Pero ang tanong dito, sir, meron ba tayong chance na yung batang to is talagang mag-serve ng sentence pagdating ng araw? Meron kaya tayong ganyan sa context lang, sir, ng kunwari, sir, kung ikaw ay walang alam sa batas, kunwari wala kang alam sa batas, kung ikaw ang pagsasalitain, sa unang tingin mo may chance kayang makulong? So kung ganun, kung walang alam sa batas, let's assume kung wala tayong alam sa batas, sa pagkakatingin natin dyan, hindi makukulong yung bata. Kasi ngayon nga, gina-justify nila yung edad. Kasi ang pagkakalam nila, kapag minor de edad, hindi makukulong. Kaya, ilalagay lang siya sa DSWD ba o sa LSWDO for the intervention program or diversion program. Pero, wala silang alam sa batas, di ba? Yes po. Oo, yun yung pagkakaintindi o pagkakalam nila. Pero tayo, dahil tayo ay may background din sa law, sa batas, mainam din na alam natin na hindi pala lahat ng mga kabataan ay masasabi natin na hindi makukulong. May mga possibility din na makukulong sila. Depende din sa mga sitwasyon at kung gaano kabigat yung mga nagawa nilang mga krimen ba o violation sa ating batas. Oo. Ang pinaka-direct na dito, na concept po kasi, kapag ang isang bata talaga, walang napakitang pagbabago doon sa diversion program or sa context ng intervention o rehabilitation sa kanya, ang possibility po talaga niyan is i-grant ng court yung punishment ng crime na nakomit niya. So, pag hindi siya nagpakita ng changes, parang gano'n doon sa programa, kahit na 2 taon siya sa diversion program or 2 taon siya doon sa suspended sentence na tinatawag, kapag na-found out na hindi siya nagbago, malaki po ang chance na ipapaserve po sa kanya yung penalty nung crime na nakomit niya. Ang dito, ang sikreto po talaga dito is magbait-baitan. Yeah. Parang ganon. Sa totoo lang, sir, naniniwala ka ba na ang isang tao pwedeng magpaka-plastic doon sa programa na yon, pwedeng magbait-baitan lang siya. Pero at the end of the story is, pag pinalabas mo is magiging masama pa rin siya. Naniniwala ba kayo sa context na yon?
Yes po, naniniwala ako doon kasi pwede po magpanggap yung mga tao, yung mga bata. No? Lalo na iba na yung mga tubo ng mga kabataan ngayon. Mas marami silang alam compared yung mga previous generation. So, hindi ko din masasabi na 100% na meron pong ano talaga, ano ba tawag dyan, effectivity yung ating program. So, posible yung sinabi po ni ma'am, no, na pwedeng magpanggap yung mga ano para lang makakomply at makalabas o makalaya man. Pero later on, babalik pa rin sila kung ano yung habit nila dati. So, posible. Posible talaga, no? Ako naman, sir, may iba naman akong pananaw pagdating dyan. In-advise ko rin talaga, kung hindi mo kayang magpakabait, at least magbait-baitan ka. Kasi wala ka na rin ibang choice eh. Yes. Kung hindi ka magpapakabait, ipapakita mo yung kulay mo, ang mangyayari din dun talaga, sir, is parang malaki yung chance na parang makukuha mo yung judgment talaga, original judgment. Makukuha mo talaga siya. Kasi ang aim naman ng rehabilitation is talagang ma-rehabilitate or ma-reform ka. Kung isa-shortcut natin sa isang word tapos Tagalog pa, magpapakabait ka. Yes. Parang gano'n eh, di ba? Oh. So, kapag huwag yung masyadong gamitin yung word na pagpapakabait or magbait-baitan para makalusot lang kayo sa punishment. Actually, magandang attitude yung first nagbabait-baitan ka kasi kapag nag-sink in sa sistema mo, yung pagbabait-baitan, nagiging habit mo siya eh. Naniniwala kayo dun, sir, na pag naging habit mo, dire-diretso na. Oo. Kasi may mga bagay na kapag nagpapanggap ka o nagbabait-baitan ka, naging sistema, tama, yung word na sistema, naging sistema mo na yan. Madala-dala mo na at nagiging, ano mo na, mechanical na ng katawan mo. Nagiging normal. Normal na lang yun na gawain. Oo. Kami naman po dito, hindi naman po namin pinag-uusapan talaga yung technicality ng batas. Ano? Yes, oo. Kasi hindi naman talaga kami mga abogado. Meron lang kaming background sa understanding, kaya kung sakaling merong mga pagkukulang ng konti, pwede nyo naman kunan, magbaba kayo sa comment, ganoon. Tapos, let's just create an environment na makakatulong tayo sa lahat, na meron tayong humility na ipapakita sa iba. So, we are not really that perfect when it comes to technicalities, but at least sigurado kami na ito yung nakikita kadalasan. So, ayun so, ang ating batas po, sir, no, sa ating mga kababayan, yung RA 9344, na-strengthen po yon ng RA 10630. So, may ibang way na po tayo kung paano natin dinideal yung mga bata na talagang may mga major crimes na nakumit or mga karumal-dumal na nakumit. Mas stricto po ng konti kaysa sa lumang pamamaraan natin. Although, stricto siya ng konti, pero hindi naman po siya harsh na magkakaroon ng violation sa batas. So, sir, regarding po sa linya ng work ninyo, no? So, you are a legal officer sa Department of Education. So, with regards to your practices sa profession and sa field na meron kayo ngayon, pag meron po bang involved na child in conflict with the law, tapos nangyari po yung sa school, ano pong practices ang ginagawa ng Department of Education kapag nagkakaroon po tayo ng intervention o nagkakaroon po tayo ng involvement doon sa pag-handle sa case ng bata? Ano pong ginagawa natin usual? Yung practice lang po na ginagawa ninyo, kumbaga. Bali, it doesn't matter po muna kung ano yung sinabi ng batas, no? Ano po yung usual na ginagawang practice doon sa DepEd? Okay, ang mga usual na practices talaga, iba kasi yung nakasaad sa batas at saka yung talagang actual practice. Yes, mayroon tayong batas, pero sometimes kasi, to admit it, di naman talaga lahat nasusunod yung provision. But, in our actual practice, we often we are communicating if there is child or children inside the school, public school, nakakommit ng isang violation or let's say yung sa ilalim ng ating mga kriminal law o matatawag siya ngayon na CICL. So, ang ginagawa po niyan is to coordinate with the advisor. So, pag-uusapan nila ngayon and then i-report agad ito sa ating chairman sa CPC. So, yung chairman sa CPC, which is the principal, the school's principal,
Siya po ngayon ang magko-coordinate sa DSWD at saka sa PNP para po ma-settle o ma-forward yung yung reklamo laban sa kanya. Kasi hindi natin pwede, meron tayong tinatawag na zero tolerance. Meaning yan, kung ang bata ay nakakommit ng isang krimen sa ilalim ng ating batas, hindi pwedeng isettle lang o ikompromiso. Nasabihin natin na, ay dito na lang isettle natin. No, you have to go to the appropriate channels just like the PNP and the DSWD para po mabigyan ng action yung mga ganun. Ganun po sa actual practice po namin. So, ang ibig palang sabihin ni Sir na hindi nasusunod yung nasa batas, hindi siya nasusunod kasi meron silang another step na pinagdadaanan na silbi Sir parang institutional. Yes. Sa school dali na na parang line ng process. Yes. Pero hindi actual na nasunod yung batas, pero hindi siya na-violate. Hindi din. Yun yung yun yung nagiging sense. So, depende po kasi yung application ng pag-handle at yung practice ng pag-handle sa mga kaso ng mga bata. Depende po yan sa institution. Yes. Ang DepEd po kasi when it comes to Department of Education, talagang sensitive sila pagdating sa ng mga bata. Yes po. Diba? Sensitive po. Kumbaga pa, kasi yung welfare ng bata yung tinitingnan nila dito. Meron din kasi kaming administrative orders na kung saan ito yung tinitingnan namin na proseso. Kasi hindi naman lahat ng bata na nagkamali ay krimen agad yung nagawa. Kapag ito ay nagresulta sa krimen, ay talagang doon na po gagawa ng action yung leader ng school o yung school principal na makipag-coordinate sa ating mga law enforcement authorities at saka sa DSWD for the proper appropriate charges ba kung ano man. Okay. So, maraming salamat Sir sa pagbisita nitong araw na to sa programa natin sa Project Communication Podcast. Ang Project Communication is a podcast for everyone. If you have any doubts and you are searching for evidence and proof, we might not give you the exact answers to your questions, pero at least pinakamalapit ka na. So, kung initially gusto mo lang namang malaman yung mga initial, not so technical, yes, di ba? Pwede ka nang makinig at manood sa programa namin kahit papano. So, ito yung purpose namin kung bakit may mga registered criminologist at mayroong criminology profession dito sa Pilipinas. Because actually, we can contribute more. We can help kahit pa paano. Hindi man ganun ka-perfect yung mga nagiging takbo ng conversation, but at least, we have the idea. Diba? So, hindi po ang course na criminology, according to the label, the negative label of the society, hindi po siya pang bobo. Actually, hindi lang siya na-appreciate kasi walang masyadong nag-dare na pag-usapan yung mga bagay according lang sa alam. Yes, so... At according lang sa nakikita and yung may freedom. Oo. Usual kasi kapag nagpapakita ng mga sa social media, kailangan perfect sila, kailangan memorize nila yung batas, kailangan every now and then parang word per word, di ba? Parang kailangan alam nila. So, hindi nila yun napagtanto, hindi nila natansya. Yes, na pwede pala na maging conversational lang lahat, di ba? Depende lang sa kung anong alam. Oo. Di ba, sir? Kasi yung pagkakatingin din sa ating profession, maliban sa undervalued, kasi kapag nag-criminology ka o naging criminologist ka, agad-agad sinasabi nila na mga tayo ng mga law enforcement. So sa kasi, sa pag-aaral natin, lalong-lalo na sa mga masteral, sa doctoral, dito po natin unti-unting naiintindihan na ang criminologist pala, yung criminology profession is not all about law enforcement. So tayo po isang researcher. Kumbaga pa tayo yung taga-formulate ng mga solution ng mga crimes na nag-e-exist, nag-o-occur dito sa ating bansa. So yan yung panawagan namin, sana marinig ng government, yung profession natin, that we have to make kung kumbaga pa doon sila magre-refer yung mga abogado, yung mga mataas nating leaders, kung ano ba ang mga findings ninyo, ano ba yung mga solution ninyo para magawa natin ang batas o ano mga solution. Yun yung criminology dapat. Oo, kaya magandang i-advocate talaga at saka kumbinsihin itong mga criminology na hindi pa
ma-masterals, pwede kayong mag-masterals kung kaya naman talaga. Parang yung college life nyo lang, in-extend lang natin ng konti, parang ganun, di ba? Yes. Kasi maganda rin ang nagiging benefits. Natututo tayong lahat and nabubuo yung confidence natin na we don't have to be perfect in front of the social media. We just have to share what we have. Kasi yun naman talaga yun. Kaya tayo nag-aral para magkaroon tayo ng something in us na magiging contribution natin sa society. So, sir, thank you very much, no? Thank you very much. Sana hindi kayo magsawang mag-serve, ano? Salamat. Have a nice day. Pabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay. Okay, so nakaalis na ang ating bisita pero hindi pa rin tayo hihinto at magpapatuloy pa rin tayo kasi meron tayong iba't ibang guests from Luzon, Visayas and Mindanao at kasama nila ang ating mga co-participant para ma-interview ang ating mga experienced individuals na pwede nating pagkatiwalaan sa mga basics na mga tanong natin regarding sa ating topic na Juvenile Justice Diversion Program. So, tignan natin unahin natin, meron tayong bandang Luzon from Baguio City, Mr. Chesron Faksay. Sir, how are you there? Thank you, Mom Casey. Hello, my name is Chesron Briles Sarmiento Faksay, a native Igorot son of Bontoc Mountain Province, a criminologist speaking. I'm currently here in Baguio City, and I would like to introduce to you one of our guests, a social welfare officer, Ma'am Flor de Matera. Hello, Ma'am Flor. My name is Chesron. Good day. How are you, ma'am? I'm feeling fine. Thank you. Perfect. That is wonderful to hear. I would just like to question you or interview regarding CICL or the justice system here in the Philippines, the juvenile justice system. One question lang po, ma'am. What are your intervention or how can you, in your perspective, how can you strengthen the programs and interventions for CICL? CICL. On my personal perspective, since we have the law RA 944, I personally would like to lobby additional funding for the interventions for CICLs because especially for community-based interventions, because we have community-based diversion programs, we could have center-based diversion programs. At the regional level, we refer other clients for rehabilitation program. So, at least doon sa regional level, they are well funded. But here in the community-based and barangay-based, yun yung medyo kulang ang funding. So, for me, I lobby na sana lahat ng municipalities or cities would allot more funds for the different programs for CICL because very vague po yung services na pinoprovide natin for CICL. We're not only focusing intervention for the child but for his family as well. For example, we have interventions like referral for psychological evaluation. Ang kailangan natin ng fund doon since mahaba po ang queue pag public hospital or private public clinics natin sila na-refer for psychological intervention. So most of the time, we partner with private psychometricians or psychologists to provide a psychological evaluation, which is medyo costly, like around 3,500 and above. Psychological evaluation lang yun. Because, syempre, other children have different backgrounds. Some really need to have psychological evaluation. That's one, which is very costly. O iba pa, pag mag-medicate siya, if recommended ng psychiatrist. Number two, also, although we have fund, but it's still limited. So, parang more additional fund sana. Other interventions like life skill sessions, values formation. Minsan naman, not all the time we need fund because we can conduct it in an hour or 2 or 3 hours. No need naman ang funding minsan. However, for group sessions na maramihan, syempre we need to have fund for the snacks, sana for
for the meals, ganun. For our city kasi naman, we have fund, although, syempre, may target participants, sabi mo nang target ka ng 100, pero hindi kasi siya one-time service or program or session. So, it needs continuous sessions. So, hindi lahat funded. So, ang nilaman. What else? For the parents, we also have parenting effectiveness sessions for parents, family life development sessions. We have parent-child encounter, family counseling, like that. Ang kailangan din naman namin is yun na funding din, more trainings din for the staff who are implementing because not everyone is trained. And what else? That's for our level in the city or sa amin na for service providers. For for the community base, I suggest also more capacity development trainings for our BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, since they are also the main partners, the main stakeholders in the intervention programs. Kasi minsan, ang diversion kasi diba, pwede sa barangay, pwede siyang sa level ng port. And minsan, pag mga unfiled cases, usually dapat si barangay na ang mag-formulate ng programs nila, not necessarily na may social worker. Kasi they can undergo diversion, community-based diversion in the level of the barangay. However, may mga ibang barangays na nire-refer kami sa office. Kaya may social workers, sa social worker lang ang mag-prepare ng kanilang intervention program. So, yun, more capacity development trainings for the BCPC members. Yun din, para mas strengthen din sila. Although we conduct year in, year out, lalo na pag may turnover of newly elected barangay officials, we conduct naman. However, on their part, regardless nung nag-train sila, kulang pa din. So, kailangan kung pwede lang sanang per barangay ka mag-orient. Although we do that naman sa ibang barangay, pero may mga ibang barangay din kasing hindi nag-invite for technical assistance. Yun din yung isang namin, na dapat yung mga ibang barangay din, they should seek technical assistance. So, hindi nila alam mag-handle ng cases per se. What else? For me, my personal perspective din on how to strengthen yung interventions natin for children in conflict with the law. Kailangan din natin mag-focus din sa mga parents din talaga. Programs for parents, for parenting. Although, ginagawa naman natin, pero mas sanang bigyan ng priority. And if the lawmakers can, siguro revise the provisions ng law para mas na-incorporate din yung ibang programs. Or kung may penalties din for other parents who are not participating. Kasi may mga parents din po talaga na nilalatag na po namin lahat ng services and interventions. Hindi pa sila cooperative. Ang ending, yung child nare-rehabilitate, nababago siya. Pagbalik niya sa family, dysfunctional pa rin si family. Minsan, iilan-ilang naman pong client yung ganun. Kasi may iba talaga na very uncooperative. Nasa parents din. Ang hirap magpalit or baguhin yung behavior din ng parents. Or yung way of decision making nila or parent. Although, syempre, depende din sa circumstance nila. Pero yan nga, parang they do not see the need for help and they do not seek help and they do not help themselves. That's why mahirap din mag-provide ng interventions. I totally understand, ma'am, regarding the when it comes to parents or the parenting, because yes, we all know that house or household is the cradle of learning and characteristics of a child. And para sa akin din, ma'am, is the way to learn or the way the children learn to strengthen or have their values be created. It's within parenting. I totally understand that. And also,
basing from the funds, I think it is very for us to be knowledgeable of the funds na it is not uh fundamentally focused on CICL kasi ang funding, lahat ng funding here in the Philippines, right? I totally understand that. So the aims of this interview, ma'am, is to at least have to inquire your perspective regarding the juvenile system here in the Philippines. And I totally appreciate your time. Thank you for your time, Ma'am Flor. Back to you guys, Miss Casey sa Ma'am Casey sa Pasay City. Hi, goodbye for now. Okay, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Chesron, ano? Siguro malamig masyado dyan sa Baguio. Napakasarap talaga ng buhay ng taga Bontoc Mountain Province. No, pag-alagala na lang sa Baguio dahil ang lapit. So, mag-proceed naman po tayo sa ating bisita, no? From Cebu City. We have Sir Raymond Cebuco with his experience individual na kanyang napili upang i-interview ngayong araw. Sir, how are you? Kumusta tayo dyan sa bandang Cebu? So, thank you, Ma'am Casey. By the way, I am Raymond Cebuco from Cebu City, and I am a registered criminologist. I'm here with Ma'am. Please introduce your name, Ma'am, and your work. Monica Bison Matiber from TikTok Bausi Officer. Okay, Then, okay, Ma'am, so, I have a question po. Tatalogin ko lang. So, if magkakaroon ka ng pagkakataon na pagandahin ang sistema ng juvenile justice system, saan ka po mag-focus? Paano kaya magagawa ito ng gobyerno at ng pangkaraniwang komunidad? Ano kami sa Bausi para ang mga biktima, alam nila ang kanilang gagawin. Nakanda kami ng mga seminars. Kung abuse sila, sabi sila pupunta at saka makaalam sila kung ano ang gagawin nila sa responder. Then, kakandak ko kami ng mga livelihood, mga programs para kung magkaiwalay na nila, may maano sila na buhay. Maka-survive sila sa daily life at mga anak. So, we here, Ma'am Casey, we conduct seminars here and programs in order to support the victims of the Bausi, especially the children, because we talk about the juvenile justice system. Thank you, Ma'am. Thank you. So, back to you, Ma'am Casey from Luzon. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Okay, maraming salamat, Sir Raymond Cebuco. Tamang-tama yung pangalan ni Sir Cebu, tapos Cebuco, na. So, mag-proceed tayo ngayon sa Mindanao. Meron tayong dalawang co-participant from Mindanao. So, unahin natin si Ma'am Camille Gonzalvo. Kasama yung kanyang napiling special experience individual, no? Ma'am, kumusta kayo dyan sa Mindanao? Kumusta kayo? Thank you, Ma'am Casey. Good day to all. I am Camille Jane Gonzalvo, registered criminologist from Barangay Poblacion 4, Cotabato City. I am with our guest, Ma'am Maria Anjanette Aguilar, registered social worker, who handled CICM. Good afternoon, Ma'am. So, good afternoon. Yes, kamusta ko tayo Ma'am? So, okay naman. Ganun pa rin. Marami tayong cases na na-handle regarding sa child equality with the law. Okay. Ma'am, now, a lot of people ask how we balance helping the child change behavior while still teaching that confidently. Okay, so good questions po, no? Kasi maraming issue ngayon sa CICL. So, dun sa question mo na balancing behavior change and accountability of CICL or child in conflict with the law is achieved by two things. So, yun yung support and responsibility na tinatawag namin. So, as a social workers, we believe that accountability does not mean punishment. It means helping the child understood the impact of their actions, kung ano yung nagawa nila in our community, and also guiding them to make better choices sa mga future na actions nila. So first,
as a social worker, itong mga child or CSCL na tinatawag natin ay binibigyan po natin sila ng supporting environment. Sino ba yung mga supporting environment na rin? Unang-unang mag-assess yung child needs, kung ba talaga yung needs ng child, yung family situation. Kasi yung mga nabanggit ko ay nagiging factors or nagko-contribute doon sa behavior ng bata. So, we use case management, psychosocial intervention, and counseling to the child para maintindihan yung buong situation ng isang bata na merong conflict sa community natin. And the second one is also we teach accountability. So I mentioned kanina para magawa sila to develop in appropriate way. So we help them to take the responsibility. So hindi ibig sabihin dahil minor sila ay wala silang responsibility and accountability. So ipa-process natin yung incident. I-explore sa kanila kung ano yung mga consequences na haharapin nila at i-encourage sila doon sa resolution na possible na para sa kanila. And also, always po talaga natin working with the family of this child. We engage these parents, the schools, the community, kasi or mga barangay official, they are accountable for the response para doon sa bata. So, ang goal mo namin, as a social worker, we just to correct the behavior ng itong mga batang ito para mag-build po yung life skills nila, yung mga decision making nila, ang yung empathy nila para maging successful yung reintegration na nilatawag natin. Okay, thank you so much, Ma'am Hansha. Very well explained answer dito sa ating podcast. So, back to you, Ma'am Casey. Dyan sa Luzon, mabuhay ang kabataang Pilipino. Okay, Ma'am Camille, maraming salamat sa inyo dyan, no? So, sa kabilang dako naman, puntahan natin si Sir Adrian Rama. The same, nasa Mindanao rin po. Sir, kumusta dyan, ha? Kumusta ang area? So, thank you, Ma'am Casey. I am Adrian T. Rama, registered criminologist. And our guest here is Ma'am Police Senior Master Sergeant Suada A. Sapal. So, I assigned in the WCPD PNCO Police Station 1, Cotabato City. So, good afternoon po, ma'am. So, how is your day? Fine. So, actually, kakarating ko lang ng galing lectures. So, okay naman po. So, okay, so let us proceed to our question po, ma'am. So, a lot of people were asking about how the police or law enforcement act to the minors involved in the crimes. So we'd also like to hear from someone from the law enforcement. So when police first encounter a suspected of an offense, what should an officer do? And how does the police forces of the Philippines ensure the security of the minors in the process of initial contact? Okay, first of all, good afternoon po. And then, with regards to your question, sir, so, yan po, yung case po, so, yung case po is, especially dito yan sa WCPD. So, yung question nyo is, ang ano niyan is CICL, Child Conflict with the Law. Yes. Pagka sinabi natin yung bata na nakakommit ng crime, so ang tawag natin dyan is CICL. So, Child with Conflict with the Law. Yun yung ano. So, ang first action taken namin dyan, pag may mga involved na mga kabataan na committed crimes, especially yung mga major crimes natin, yung murder, yung rape, kasi usually yun yung mga crimes na commit ng mga bata, yung minor. So, pag first kami na especially namin yung Women's and Children Protection DES. So, i-observe namin yung bata pag sinabing minor. First, without documents. So, i-secure namin yan. Dadali namin dito sa office namin. So, kahit meron kaming, kumbaga,
hindi kami sigurado, pero pag sinabing minor siya or ng parents na minor, so sinisef po namin yan sa office. After namin while checking the documents, first is the birth certificate. So doon natin may identify na minor nga talaga siya. So kailangan natin yung birth certificate niya. So yung sa school, yun yung mga requirements na ma-check natin na minor talaga siya. Sa school, sa dental, mga ganon. So, while nahuli siya, then na-secure na namin siya sa office, so ini-inform namin yung parents kung hindi naman kasama yung parents. Pero based on our encounter na case namin dito na with the minor committed, so kapos kasama yung parents. So, parents mismo yung magsasabi na minor yung anak ko. So, yung kinukuha namin yung agad. After that, sir, nakuha na namin. So, kailangan, secure na namin yung niya. So, tumatawag po kami ng DSWD. Yung special, siya sa focal person ng CICL. So, yung Cotabato City Social Welfare po, yung namin doon. Kinata. After that, kinabukasan, so, while na, on process yung niya kasi nga yung case niya is major like drugs, so yun madalas na mga case drugs, murder, so tinatap naman namin si Pao para ma-inform din si Pao para magkaroon siya ng doon na gawa niya yung minor. After that, sir, gumagawa rin kami agad within the 8 hours, gumagawa kami ng endorsement documents para if endorse na siya sa DSWD. Yung sa OSW na din natin na dito, bahay. Ay, may pag-asa. Pero dyan yan sa may Pansakala. So, meron kaming kakontak doon na kaagad para ma-inform sila na may minor kaming dito, CICL. Okay po. Okay. Thank you po, ma'am. So based on the answer of Ma'am Sapal, so the process of the actions taken by the law enforcer, so they take the child from the custody of the police to the DSWD. Okay, with the DSWD endorsement, then the DSWD will handle the minor involved in the crimes or offenses. So, ma'am, thank you for giving us your time. So, and also, so thank you very much. Then, Ma'am Casey, back to you to Luzon. So, kabataan, mabuhay. Thank you. Alright, so natapos natin at nairaos ng maganda ang ating kauna-unahang podcast episode, the Juvenile Justice Diversion Program. So, sana ay nakatulong kahit konting mga maliliit na ideas na meron kami at ang aming mga kasamahan, no? At kung mamarapatin nyo, sana ay kayo rin ay mag-share ng inyong mga experiences, yung mga personal understandings regarding sa ating topic ngayong araw. Sana hindi kayo mawala at sumbaybay pa rin kayo sa iba pa namin mga programa. Maraming salamat po. Welcome po kayo sa Project Communication.